to tell. Bakit itong film kailangan panoorin ng mga Filipino po? Parang Miss Universe tayo dito, Neil. Una sa thank you po sa FTCP, sa NCCA. Ang saya bumalik sa Met. Kasi nakita niyo naman po dun sa huling eksena ng Firefly, ay dito kami nag-shoot ni na Direk Neil. No eksena ni Ding Dong Dantes, kaya this is very sentimental, nostalgic, and very special for us. So thank you po sa invitation and thank you for showing Firefly again at the Met. Bakit ito yung story? Ito yung unang-unang screenplay na nasulat ko kasi at hindi ko din naman kasi siya inasahan na magiging pelikula ba talaga siya or ganyan. Nangyari lang na naghahanap yung head namin dati na si Nessa Valderon ng coming of age na kwento na pwedeng sa pelikula. And as a mother, dahil ako ay mother to a son, meron akong kwento sa baul nung time na yon. At kumbaga, it's just a small way for me to give a story to my son na may iwan ko sa kanya. Kumbaga, doon lang siya nagsimula. And kung bakit tingin ko personally, baka yun din yung unang kwento na lumabas sa akin kasi tungkol din siya sa isang storyteller, sa isang nagkikwento. So, kumbaga, siguro fitting or hindi man sinasadya na yung unang kwento na naisulat ko ay tungkol sa taong na-inspire sa kwento nung nanay niya, yung magulang niya, at naging kwentista rin siya sa paglaki niya. So, siguro the film is a reminder of the power of stories. Kung yung mga kinakapitan natin mula ng bata. Tayo, kasi ako rin naman, hanggang ngayon, naririnig ko pa rin yung boses ng nanay ko at ng tatay ko kapag kailangan ko ng gabay. So, for me, I guess that's the reason why it was the story that came out. It's really a love letter to our storytellers and to ourselves as storytellers. Thank you po, Ms. Ange. Direct Neil. Hi. Nung una kasing nabasa yung script, usually man, proseso ko pag kung pwede gagawin ko yung pelikula, ay una yung kwento niya. Tapos pangalawa, yung vision ng director. So, unang basa ko sa script, ay kita mo kaagad na yung relationship ng, it's a mother and child story. So parang, bakit hindi tayo ma-attract sa kwento ng mga nanay natin? So ako siyang kukonek sa'yo kaagad. And nung binasa ko yung journey ng characters and everything, as a cinematographer, kita ko agad na may pagka-ambitious yung pelikula at the same time, challenging for me yung ganong klaseng kwento kasi it becomes parang ang laki ng role ng cinematography sa pagkwento, lalo na mo ganyan klaseng story. And pag binasa mo rin ulit yung kwento, marami siyang pwede matutunan. Sa Filipino story at maraming tayo pwede matutunan sa pelikula. Direct Neil, follow-up question na lang po, no? What made you say yes to be the cinematographer of the film? Yun na. Una, yung storya. So, na-engage ako ng storya. Pangalawa sa akin ay yung director. First time namin mag-collab with Ange at even si Zig, first time namin maka-work. So, familiar ako doon sa storytelling ni Zig Dulay. At kita mo naman, kahit sa mga short films siya, kita ka agad yung Very hopeful po kasi ang mga films ni Direct. kita mo agad yung voice ni Zig sa pelikula niya. So yun, so excited ako maka-work siya ito sa first collab namin. And nakakatawa kasi parang hindi naman namin parang meron na kami creative, nasa isang creative play kami agad. Yung una kami nag-meet, tapos nag-swap ng buong team. Ito naman din po yun kasi nga po, nag-work din po ulit kayong tatlo with Direct Zig sa For Green Bones naman po. Which also, isa din pong entry for last year's MMFF. So ganun po talaga ang chemistry po siguro ngayong tatlo.
So, nakalimutan ko po i-follow up to kay Miss Ange, but why Firefly? Bakit po ito yung metaphorical element po na naisip niyo pong i-integrate sa story? Bakit po Firefly and Paru-Paro? Kasi siguro ang liit lang ng Firefly, pero lahat tayo siguro pag nakakita ng Alitapta, ako nung nakakita ko na unang ng Alitapta, parang amazed na amazed ako. Ang liit-liit niya, pero it holds so much wonder and light. Diba? Tapos yung butterfly din, ganun din, diba? Lahat tayo pag nakita na parang, uy, si ano yan? Eh, di ba parang may ganun tayong paniniwala na it's a good omen na your loved ones are watching over you. So, siguro pinagsama yung idea ng maliit na bata na it seems na weak siya or tingin sa sarili niya, hindi niya kaya. Pero sa totoo lang, ang dami niyang ilaw na pwedeng ilabas sa loob niya. And then yung sa nanay na lagi nagbabantay as a butterfly. Tapos parang nagustuhan ko yung idea ng maliliit lang yung characters. It's seemingly small yung characters. Pero kapag nilidratuhan na ng isang Neil Daza, and then yun yung isa sa mga first images kasi na nalagay sa isip ko nung sinusulat ko siya, na marirealize natin na sila yun kapag nakita natin sila sa backdrop ng isang beach na maliit lang sila, naglalaro sila, may parang pakpak sila. Ang liit nila pero ang touching nung napapanood natin. So parang they're very small pero very impactful yung naging kwento ng buhay nilang dalawa dahil lang may buhalat silang mag-ina. So, yun. Po, no, if we think about Butterfly, The resources naman in terms of number shooting days. So you need to actually plot out anong scene ang dapat tukunan at this time of day and everything. Tapos, since meron ding production requirement yan na Bicol, pero wala kami makitang beach na meron bundok sa Bicol, so we went to Alaminos. That becomes challenging kasi one of the first requirement kasi na dapat nasasagot ng isang cinematographer ay yung pagiging consistent sa visual. So kahit sabihin mo nag-shoot ka from Manila to Bicol, bumalik ka ng Alaminos, shoot ka ng Alaminos, and then bumalik ka ng Bicol. It should be more or less, pag napanood mo sa pelikula, simple siya at hindi siya dapat mahalata. Para hindi siya visually tumalon, hindi mawala yung audience mo dun sa storytelling, dun sa emotion na nangyayari sa screen. So that's one. Isa yung sa main challenge sa pagiging isang cinematography is consistency ng image. seamlessness po ng Yeah. Tapos yung inspiration naman ng cinematography is it's a children's story. And so yung libro is actually para siyang inspiration ng cinematography. So dapat napag-usapan namin Lizzie na dapat yung feel ng buong pelikula ay para siyang isang children's book. So ganun yung color palette niya, ganun yung how we lens the film, yung pag-move ng camera ng very slight, ano yun, pag-contribute yun sa pag-ganong feeling ng isang children's book. May isa po bang scene na sobrang nahirapan po kayo when shooting? Lahat. Lahat po talaga. Mahirap gawin yung So, may pelikula mga ng rain Firefly, din po definitely. Yung- I mean, ako, from my experience, isa siya sa pinakamahirap kong ginawa dahil nga marami siyang day, tapos hindi naman siya, if you notice, maraming setup yung shots. Madali kasi mag-shoot ng day kung as is for is. Pero hindi, we compose the shots ng maayos, and then tama dapat yung acting, everything. So that takes a lot of time and a lot of patience to do it. Thank you po, Direk. And speaking of yung pinakamahirap, I just want to ask din si Miss Ange, habang sinusulat niyo po ba yung Firefly, naka-experience po ba kayo ng isa sa mga sakit ng mga writers, which is writer's block? Naka-experience po ba kayo? Siguro hindi writer's block, pero kumbaga, merong tinatawag sa writing na yung murky middle. Yun yung pinakamahirap puliduhin tsaka matuklasan. Kasi usually, kapag may kwento ka, alam mo kung paano siya magsisimula. Tapos alam mo kung saan mo siya gustong pumunta. Or alam mo kung saan siya dapat mag-end. Emotionally,
theme-wise, sa tema, pero yung gitna, yung journey, kumbaga, yun yung pinaka-challenging for me na. Kasi ang dami ng companions, yun pa. Yung dumating yung mga tao sa buhay niya, yung mga kasama niya sa biyahe, syempre, in a way na influence nila yung kwento niya. So, doon sa part na yun, malaking tulong sa akin si Sir Roddy Vera, of course, very respected playwright and writer si Sir Roddy, na i-encourage na ano bang gusto ng mga characters na kasama ni Tonton? Paano ba nila natulungan yung isa't isa? So bumalik pa rin dun sa, okay sige, balik tayo dun sa ano yung character, ano yung pagkatao nila. Baka dun natin malalaman, ano ba yung gagawin nila? Saan ba sila dapat pumunta after that? So yun, for me that was the most challenging kasi nung una ko palang naisip yung kwento, alam ko yung start, alam ko na kailangan, ito yung ikikwento ng nanay because ito yung nire-represent niya sa dulo. Pero paano tayo makakarating sa dulo? Yun yung matagal at mahabang process for me. But yeah, thankfully I had help. I had good guidance. Speaking of motherhood, during sa buong pelikula, naka-etch na po talaga yung theme or concept of motherhood even after nawala po si Eli. Parang habang pinapanood ko po yung film, para sa akin, nandun pa rin ang parental guidance from the people na they've met nung sa bus. And they're an unlikely group talaga. Yung mga characters po ni Sir Eddie, ni Miguel, and si Isabel Ortega. May sinisimbolize po ba sila? Or, kasi yun nga po, parang, in the end po kasi, parang hindi po talaga nawalan ng guardian si Tonton, even at the end po. Thank you. Ang ganda ng question kasi sa totoo lang, pag may sinishare ako na may isa akong paboritong line, syempre I have several lines na malapit sa puso ko, pero may isa akong paboritong linya na yun yung sinabi ni Miguel Dan Felix kay Tonton nung nandun sila sa taas ng jeep. Yung parang sabi niya, hindi naman kita kaibigan nakita lang kita sa daan. Diba? Hindi nagkataon lang na nagkita-kita tayo dito. Tamo, maghihiwa-hiwalay din tayo, tignan mo. Pero kasi, alam mo na sa dulo na hindi yun yung nangyari. Actually, they became his family, the most important people in his life after his mother passed away. And ako para sa akin, lagi kong gusto yung part na yun kasi di ba ganun sa buhay, sa parang paglalakbay mo sa buhay, may mga tao na hindi mo naman sila kilala, hindi mo naman sila kilala since birth, pero eventually they become so important to you, you'll do anything for each other. Tapos dahil sa isa't isa, nagiging mas makulay yung daan. So I'm so happy when people notice that in the film. Yung mother and son, of course, is the primary relationship, pero the found family of Tonton din is so important na nagkaroon siya ng tatay kasi hindi naman siya nagkaroon ng father figure growing up. Nagkaroon siya ng tatay in Mang Louie. Si Mang Louie ay pinangalan ko pa sa isa kong tito na paborito na para ko rin second father nung may dad doon. So passed away young, early na matay ang dad ko. I was only a teenager. So siya na rin natira kong parang in a way father figure. Tapos, ang sinisimbolize yan, siguro not so much symbolize as pino-point out lang din niya na yung mga bata katulad ni Tonton or kagaya natin na may pinagdaanan sa buhay, nalagpasan ni Tonton yun, di ba? Pero hindi naman kasi siya mag-isa. So parang sinasabi niya na ang importante nung pag-aalaga or pagpapalaki or pagsama dun sa, hindi lang siguro sa bata, pero sa lahat ng tao may pinagdadaanan sa journey nila sa buhay. So nalagpasan niya yun, yung dark, literal dark cave of his life dahil sa kanila. So, Even at the end, dun sa... Andun pa rin sila. Diyan po sila nakaupo sa harap ko. Yung nag-shoot. So, ngayon naman po, I think na-answer naman po to ni Direk Neil, but I would like to ask if you can elaborate po na nasabi niyo naman po na yung mismong itsura dapat ng pelikula ay nostalgic or parang siyang pambata pa rin ng kwento. Meron pa po kayang ibang distinct or necessary decisions para mas maipakita ang soul ng movie na ito? Medyo, parang marami kasing moving parts yung paggawa ng pelikula.
So, syempre on top of that ay yung vision ng director at yung story. At may cinematographer, may production designer. I think ang importante ay yung lahat ng ito, yung artist ko ay nag-work on the same creative plane para in a way maikwento honestly yung kinakailangan ikwento. And I think dun sa collaboration, sa pag-collab yun, dun kasi lumalabas yung whether nag-work yung pelikula o hindi, whether lumabas yung soul ng pelikula o hindi. So, I think yung key people na yun ang magbibigay ng value sa pelikula. May mga compromises po ba na nangyari? Alam ko naman po na madami po tayong kailangan i-compromise sa paggagawa ng pelikula, pero ano po kaya ang mga iba't ibang nakailangan, kunwari po, tanggalin, hindi na kaya dahil sa time, sa budget, ganun po. Meron po bang nangyari? Dun sa... Usually, tama ka naman. Actually, ang unang word na natutunan ko sa industriya natin ay word na compromise. Yan talaga yung paggawa ng pelikula. Kasi mahal gumawa ng pelikula. So, ako naman, parang as long as I don't feel like I'm selling out. As long as hindi nako-compromise yung storya, I will always fight for the movie na dapat magawa siya with the same original vision ng mga creators. Marami kasi ilang shooting days ba? 19 shooting days yung buong pelikula. Meron kang parang idea na sana magawa mo ito lahat in terms of sequences, scenes, and then shots, ganun. Pero syempre, dahil given na limited yung oras mo, you need to give it a lot of times, ganun. And on top of this parang situation, doon parate syempre ang director. Siya yung nakakaalam kung whether nakakompromise yung pelikula at hindi. At after Firefly and after Green Bows working music, nakita ko na yes, nagko-compromise siya, pero hindi niya i-compromise totally yung story. I think yun yung particularly ni Zig. Actually, very, si Direk Neil at si Direk Zig na talagang as much as possible ito ay binibigay nila yung requirement or kumbaga yung kailangan visually ng kwento. Share ko lang direct, meron tayong parang scene na yung flashback, total secret na lang po natin ito. Total dito, tayo lang naman. Meron scene na hindi tayo na kasi umulan. So yung bata na magpa-flashback dun kay Elliot, kung naalala niyo yun, yung nasa kubo na, dahil umulan, tapos ayaw na namin din pagurin yung cast, tapos parang hindi umulan na eh. So, we decided to stop shooting na. Yung flashback, yung inaalala ni Ding Dong Dantes, yung totoong nangyari. Pero minsan yung compromise nga din, minsan pag nag-adjust kayo, minsan mas okay siya. And medyo thankful ako na hindi namin siya na-shoot kasi dahil doon, dinagdag namin yung mga linya ni Ding Dong Dantes sa dulo na kinikwento niya from memory yung pangyayari. Di ba din? Dito rin po yung sinunod sa taas. So, maging parang acting, siya ni Ding Dong, acting moment na yung inaalala niya na lang. Kasi hindi po namin, totoo po, kasi hindi po namin na-shoot. Lahat nung umuulan na yun ng gabi. So, we had to make it an actor's moment instead. And nung pinanood ko siya, personally, it's one of my favorite parts of the movie na hindi ko maalis sa mukha ni Ding Dong. Shot, of course, by Direk Neil and Direk Zig and directed by Direk Zig yung acting. And acted ni Dong ng napakaganda. Kasi kung pinakita lang namin siya, dahil na-shoot namin siya, natapos namin siya, hindi umulan, baka wala yung moment na yun, yung mukha ni Ding Dong Dantes na nakikita mo yung impact sa kanya nung inaalala niya. So, yun, siguro yun yung minsan happy, compromise, so happy accident na hindi kayo natupad. Initially, pinlano nyo siya a certain way, pero yun nga, if you put your heads together and think about how to solve it, minsan parang mas
okay pa yata na ganun yung nangyari. As long as you're all willing to adjust and work on it. So. Actually, I thought na deliberate po talaga yung yung short lang po yung flashback since pambata po kasi yung film. So yung po pala, meron pong behind the scenes na nangyari po na need i-compromise or the happy accident po na nangyari. But it worked naman po kasi nga parang mas less po siya if I think din po if sa ratings, kung magkakaroon pa po ng mahabang scenes of the traumatic na nangyari to the family of Eli. Ito pong next question ko, dun din po siya sa scene na yon. Kasi nga po, parang nung pinapanood ko po talaga yung Firefly, at least for me, talagang after the death of the mom, para po talaga nga siyang children na film. Kaya nagulat ako na nung time na na-reveal na yung dog is a metaphor for the dad, parang doon po talaga na-reveal and nagulat po ako na there are mas may deeper layer pa po pala ang pinanggagalingan ng takot ng character ni Tonton. Was it deliberate po naman na sa huli pa po natin makikita yon instead of parang paisa-isa po natin pinapakita sa story, the flashbacks? Deliberate po ba ang paglagay ng scene na yun sa pinakahuli? Na parang nakaano na po tayo medyo doon na mga po tayo nakapunta na po tayo sa isla, tapos biglang, yun po pala, may trauma po na nangyari sa family po. Yes, I think dun sa pre-shooting level pa lang namin, ay sa story pa lang, kumbaga, itinago talaga yun nung pelikula. Kaya yung kwento ni Direk Neil na para kang nagbabasa ng libro or tumitingin ng may illustrations ng libro. Kasi yun yung world na tinry nung nanay niya na ipalakihin siya in a world na maganda at may pagmamahal kahit na may pinagdaanan sila. So yung 80% ng film, ganun siya makulay, very storybook, very idyllic almost. Until, of course, such a time na si Tonton, nung malaki na siya at nung nawalan nanay niya, ayun na yung, na niya yung katotohanan, natanggap na niya at nakita na niya yung katotohanan. So talagang, kumbaga, sa dulo, talaga yung reveal ng totoong ibig sabihin ng libro or ng kwento ni Eli kay Tonton. Isang question na lang po before we open the floor to our audience for any question. Ito naman po, this is more subjective naman po. As adults, why do we need to be delicate in telling children the dangers of the world? Kasi nga po, dun sa film, ginamit ni Eli ang fireflies, ang paru-paro para ibigay yung sariling understanding niya, para i-anticipate ni Tonton sa reality of life. So, ito po, subjective as adults. Gusto ko lang po malaman naman po, bakit po natin kailangan, kasi parang sa culture na po natin as Filipino, para in order for us to understand something, we guide it through storytelling. Hindi siya in your face na information, but ayun nga po, parang in this story, napakita po ulit yon through the story of the fireflies at saka nung paro-paro. So, ayun po, subjective question, why do you think we need to do that kind of storytelling to the children po? In warning them against the dangers na ma-anticipate nila in the real world. Sa akin siguro, actually kung titignan natin yung character ni Eli, tinatry niya na i-balance na sabihin kay Tonton na matapang siya, pero kumbaga age appropriate, tinatry niya unti-unti, kaya lang hindi niya naabutan dahil of course nawala siya. Pero kung titignan niyo rin yung character ni Eli, oo, nandun siya sa papaintindi ko to sa iyo sa kwento para mas tumatak sa'yo at hopefully mas ma-process mo as we go along. Pero di ba siya rin yung okay lang yan, pwede kang, kaya mo yan, kaya mo umuwi na mag-isa.
kahit alam niya may mga bully, gusto niya ring ma-realize si Tonton, actually, matapang ka. Kasi sa totoo lang, yun din yung alam ni LA sa kanya, as when what she saw na he was ready to fight for something as early as when he was young, na alam niya, ang tapang na anak ko. So in a way, shelter niya, pero nire-respeto rin niya yung tapang ng anak niya, yung kaya ng anak niya na tumayo sa sarili niyang paa. Later on, I think ganun pag magulang yung may, di ba direct, yung parang may parts sa'yo na pinoprotect mo sila, pero may parts sa'yo na alam mo rin na kailangan mo silang pakawalan at some point. So, nire-ready mo rin sila doon sa moment. So, parang I think balance siya na tinry din is right nung pelikula. Yeah. Well, ako, personal experience lang na kasi lumaki ako nang wala pang gadgets and everything. So, maraming libro sa bahay. So, maraming children's book. And I think, that was, I think, intentional doon ng magulang ko na maraming libro sa bahay. Ang maganda sa hindi pagpanood sa YouTube ay pagbabasa at pagbabasa ng children's book it gives a lot of space for imagination compared to like giving it all the information. So I think yun yung magandang sana pagpapalaki sa mga bata. Lalo sa, like, ako kasi may apo na, so legit lolo na. So may ganun akong parang in a way, parang inuulit ko lang sa apo ko kung ano yung nag-experience ko. So bawal siya mag-gadget. Thank you po for sharing that. So, we'll be opening the floor to any questions from our audience. If may mga questions